Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7 o alas 7:40 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa 17 na OFW kulong sa Qatar dahil sa political assembly. Yan po ang title ko ngayon. 17 OFW kulong sa Qatar dahil sa political assembly. Sila po ay nananawagan ata na palayain si Duterte o sila ay nakikiisa sa birthday ata ni Duterte o sinusulong nila na mali ang ginawa kay Duterte ng gobyernong Bongbong Marcos. Ay mali po yan. Bawal po yan dyan sa Middle East. Bawal yan. At yan nga ang tatalakayin ko. Yang kasi Qatar, kuwan yan eh. Kaharian din po yan eh. Katulad ng Saudi Arabia. Opo. At kuwan din sila. Yung mahigpit din ang kuwan nila. Yung mga batas nila dyan. Opo. 1991 nung umuwi ako ng Pilipinas dahil walang paliparan na sa sa Dammam at saka sa Riyadh, close down ng Saudi Arabia ang paliparan sa Riyadh at saka sa Dammam. Kaya diyan pumupunta ang mga pasahero diyan sa Abu Dhabi. Diyan kami sumakay pero dadaan kami ng Qatar. Opo. Dumadaan kami ng Qatar. From Saudi Arabia, pupunta ng Qatar tapos pupunta ng Abu Dhabi. At doon kami, 1 linggo kami doon para kaming mga refugees na naghihintay ng masasakyan na eroplano pabalik na ng Pilipinas. Kasi kuwan na nun desert storm na eh. Yung una kasi desert shield nung sinalakay ng Iraq ang Kuwait. Tapos noon ay desert storm. Yun na, talagang pinulbos na nila ang Iraqi. Ngayon, napansin ko po dyan sa Qatar kasi nga dumaan kami dyan noong 1991 hindi pa masyadong develop yan. At may mga Pilipino dyan siguro ay kakaunti pa noon. Aywan ko lang ngayon kung talagang fully developed na. Pero mahigpit po sila dyan kasi bago kami umalis ng Dammam, nilitsuran kami na dadaan tayo ng Qatar pero mahigpit ang kanya yung bubusisiin lahat ng mga bagahe nyo. Papasok. Bubusisiin yan, sabing ganun. Kaya kung mayroon kayong dala-dala dyan na mga pinagbabawal ay itapon nyo na, sabing ganun. Kasi baka maantala pa kayo. At ganun nga nangyari. Paglagpas namin ng Saudi Arabia, checkpoint na naman yan. Tapos pagpasok na naman namin ng itong United Arab Emirates, yan nga sa Abu Dhabi ay another checkpoint na naman. Binubusisi po yung kasi nagbus lang kami nagbus. Dinala kami ng bus. At yan nga, alam ko na ang Qatar ay din,
iginagalang din yan Kasi nga ay puro sila mga kaharian dyan Ginagalang nila yung sinusuportahan nila. Ang sabi nga sa amin, kung mas mahigpit dito sa Saudi Arabia, mas mahigpit dyan sa Qatar Opo. Ay siguro nga dahil kakaunti pa yung mga estranghero dyan o yung mga nagtatrabaho dyan noon. Ngayon ay itong 17 na nakulong dyan, ay ang masasabi ko lang dyan ay parang hindi ako maniwala Opo. Parang hindi ako maniwala na magagawa nila yun. Na mag-assembly sila at political ang agenda nila. Bawal na bawal po yan. 8 taon po ako dyan sa Saudi Arabia Yung 4 na taon ko, isang kumpanya yun. Tapos another company, sa Damam ako. Pangalawa, sa Jubil. Doon sa Jubil po, ay pag pumupunta kami doon sa tinatawag nilang Freedom Park, ay alam nyo po, yung Freedom Park na yan, puno ng tao yan, grupo-grupo. Pero marami mga Indiano. Ang dami mga Indiano talaga. At pag sila ay naandun na sa Freedom Park, nagkukwento lang sila. Pero walang assembly patungkol dyan sa religious o political assembly. Wala. Pero pag gabi na, mag-uuwian na. Nakikita namin yung inupuan nila, yung damo. Nawawala Opo, nauubos yung damo sa dami nila. Ganun po. Pero ang mga Pilipino, hindi naman ganun. Kakaunti kasi ang Pilipino Pero yung mga Indiano, doon na kumakain, doon na nagkukwentuhan at hindi sila nababawasan. Talagang aalis yung iba, darating na naman. Ganun po. Kaya nga yung damo, tignan mo yung damo, nawawala yung damo Opo. Pero okay lang kasi nga peaceful assembly sila at walang agenda. Pamilya-pamilya lang, mga barkada siguro. Pero nga ay kung religious ay hinuhuli nila yan. Hinuhuli nila. Kaya yun po ang ma-share ko sa iyo sa inyong lahat At ang masasabi ko lang diyan ay mataas kasi ang kuwang ko ang paniniwala ko sa mga OFW Kasi mga disiplinado po yan. At may mga pera din yan kasi babayad ka ng agency O kaya may mga inaral yan. Pero number 1, disiplinado yan. Opo. Kasi nga, marami rin ako mga barkada o mga kakilala, hindi tumagal Hindi tumatagal Yung 3 months lang, umuwi na Opo. May barkada nga ako noon dahil siluso siya Siluso ay umuwi agad. Siluso siya ay hindi niya siguro ay ganun po yan. Karamihan po ng tumatagal dyan ay talagang yung hirap sa buhay na talagang disiplinado. Ganun po. Kaya nagtataka ako, bakit ganyan ang ginawa nila? Opo. Ay naandyan na yan, ay sige, ay i-discuss natin. Pero yun nga ang sinasabi ko, parang hindi ako maniwala na ganyan sila. Pero aywan ko lang kung mga bago yan. Pero usually, pag tumagal ka na dyan ng 2 years, disiplinado ka na at alam mo na ang mga reglamento. Opo. Pero number 1 ay talagang disiplinado ka. Kasi sa umpisa pa lang, pauuwiin ka O kaya ay uuwi ka ng mamasahe ka ng sarili mo. Pag-ipunan mo ang pamasahe mo. Opo. Kung hindi ka makatagal.
Ganun po yan. Ngayon ay may kulong pa daw ata ito eh. At may palo po yan. Pinapalo po yan. Aywan ko kung ilang palo yan sa talampakan. 40 ata. Pinapalo po yan. Yung yantok o yung parang bakawan. Yung kwan. Pamalo ng mga mutawa. Pinapalo po yan. Pinapadapa. Tapos pinapalo yung talampakan. Pag nagkasala ka, tapos ikukulong ka. O, aywan ko lang kung ano ang gagawin ng gobyerno natin dyan. Maganda kung mapauwi na sila. Maganda kung ganun, ay kung pabayarin pa sila talaga. O, kasi may multa eh. Bakit kasi inilalaan nila ang kanilang buhay kay Duterte? Yan ang katanungan ko dyan eh. Naluko ba sila o nabrimbas ba sila? Ay bakit naman ganun? Ay mga OFW. Matatalino yan. O disiplinado nga ang sinasabi ko at alam ang hirap ng buhay. Karamihan po ng OFW nagtsatsaga yan dahil sa kanilang pamilya. Para may maitustos sa kanilang pamilya. Ay bakit ilalaan nila ang kanilang buhay sa ganyan? Maari naluko sila. Pero hindi dapat eh. Yan po ang masasabi ko diyan. At bago ko ibigay yung Bible verse na isi-share ko sa inyo, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna yung mga sumusuporta po sa atin at kahapon pala nag-comment si Mama Gina. Opo. Ay salamat sa comment kasi sabi niya ay totoo yung dinidiscuss ko at binanggit niya na mayroon 17 kanya na OFW dyan sa Qatar na nakulong. Kaya ito, naisipan ko na i-discuss. Salamat po sa inyo, Mama Gina. At ito po sila, itong batch number 2 po ito na sumusubaybay sa atin na nais ko pong pasalamatan. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Cumpio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berillar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olavires, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisibo, Eli Casli, Marias Rivera, Maruda Ann, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muumbriag, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan Yartat Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si
Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. At tuloy-tuloy na po tayo. Ito po ang Bible verse na gusto kong i-share sa inyo na parati po nila itong ginagamit ng mga Duterte supporters noon nung siya ay presidente. Pero nilalabanan ko ito kasi nga ay hindi nila alam ang meaning. Opo, o hindi nila alam bigyan ng example. Basta yan lang ang kukopyahin nila. Romans 13 verse 1 hanggang, ang alam ko hanggang verse 5 yan Pero dito na lang tayo sa verse 1. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists have been established by God. Yan po ang paborito nila nung presidente si Duterte. At alam ko, yan ay binibigay naman ni Kibuloy. Kabisado kasi ni Kibuloy ang mga Biblia na gusto nila kontrolin ang mga tao. Ay bakit hindi nila ginagamit ngayon? Yan nga ang tanong ko Bakit ayaw nilang gamitin ngayon? Kasi wala na sila sa authority. Ngayon, kaya ko kinuha ito, ang Qatar po may sariling gobyerno at may sariling authority yan. Applicable po ito. Itong Romans 13, let everyone be subject to the governing authorities. Kaya pag naandong ka, susunod ka. Ang Biblia po ay wala pong mali Walang mali Kaya lang kuminsan, yung interpretation nila ang mali. O ginagamit nila sa iba. Ginagamit nila pangharas o ginagamit nila pangluloko ng tao. Let everyone be subject to governing authority, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists now has been established by God. Yan po Hindi ba? Pero ako, siguro yung established, pwede kong palitan niya na allowed by God. Opo, allowed by God. Pero okay na, ay established by God. Ang karamihan na nag-translate o ang version ay karamihan ay established by God. O sige na. Pero bakit ngayon itong 17 na mga supporters ni Duterte, bakit hindi nyo ino-honor ang authorities ng Qatar na bawal po mag-assembly dyan, lalo na kung political assembly. Bawal po yan. Kaya kasalanan nyo po yan. Hindi ba? Ang Biblia po ay tinuturuan tayo na ganyan. At yun nga, ang example ko po sa inyo, kahit na nga si Jesus Christ walang kasalanan yun pero sumunod siya sa governing authority. Yung Romans, sumunod siya hanggang kamatayan, hanggang ipako siya. At nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, hindi ba? Nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya ay iniluklok ng Diyos. Siya ay binigyan ng karangalan o pinakamataas na katungkulan. Sa pamamagitan niya ay maliligtas ang tao. Opo. Sa pamamagitan niya. Wala pong iba. Walang iba. Kay Jesus Christ lang. Kasi nga siya na walang kasalanan pero sumunod siya. Pumayag siya na ipako siya. Obey governing authority nga hindi ba? Ngayon ay tingnan natin sa Matthew 22 verse 21 po. Tingnan natin po kasi itong Roman, sulat po ito ni Paul Sulat ni Paul yan. Ngayon, may pinanggagalingan yan. Bakit niya sinulat yan? Ngayon, ito ay naipaliwanag na ni Jesus Christ, pero parang maikli lang o kaya ay parang pahapyaw lang ang paliwanag. Pero naandun po yan. Ngayong pagdating dito sa mga sulat ni Paul, ay
talagang pinapaliwanag ng maigi yan. At yung sulat ni Peter, sulat ni John, ni James, pinapaliwanag yan. Opo. At yung 4 na gospel na nagsulat, Matthew, Luke, Mark at saka si John, pinapaliwanag po yan. Ito nga, sa Matthew 22 verse 21, nung tinanong si Jesus Christ, it is lawful to pay tax to Caesar. Ayan po eh. Ay, ano ang sagot yan? Obey governing authority pero ito ang sagot po ni Jesus Christ. Nung tinanong niya, bigyan niyo ako kanya ng salapi o ng dinari. Siguro 25 centimos yan o piso. Bigyan niyo ako ng piso. Tanongin ko kayo, sino ba itong litrato dito o yung inscription dito? Kanino ba ito? Ay kay Caesar, sabi nila. Siyempre, kung sino yung emperor, ay siya yung nakalagay doon na litrato. Kay Caesar, sabi nila yung litrato na yan, na naan dyan sa denary. Sabi niya, they answered Caesar, They answered, so Jesus told them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Ayan po, hindi ba? Hindi niya pinagbawalan na although na ang general consensus noon, yung mga tao noon, katulad din ngayon ayaw na rin bumayad ng taxi. Ayaw bumayad kasi nga, alam nila yung anak ng hari, hindi naman nagbabayad ng tax yan ayaw na nilang bumayad kasi sila lang po ang bumabayad At siguro may mga korupsyon din yan, kaya nakikita nila ay bayad na sila ng bayad. Pero hindi po sinabi ni Jesus Christ na huwag na kayong magbayad. Kaya nga, obey governing authority. Give to Caesar what is to Caesar. At ito po lahat po ng tanong kay Jesus Christ, lahat po yung tanong sa kanya, hindi niya naman sinasagot ng yun lang May pahabol, lahat po yan. Pinag-aralan ko po ang lahat ng tanong sa kanya. May pahabol. At yung pahabol na sagot, yun po ang matindi. And give to God what is God's. Yun po. Kung nagbibigay kayo ng honor sa gobyerno, i-honor niyo yun ang God, hindi ba? O ang Panginoon. Kung nagbibigay kayo ng tax sa gobyerno, ay magbigay din kayo ng tulong nyo sa simbahan. Ganun po ang ibig sabihin yan. Ay hindi ay minumura ni Duterte ang Diyos Hindi ba? Minumura niya, ay ayan, binalikan siya, hindi ba? Kasi nga ang diniscuss ko kahapon, ang sabi po ng Panginoon, I am the Lord, sabi niya. I am the Lord, sabi niya. And that is my name, sabi niya. I will not give my glory to others. Ayan na nga, hindi ba? Minura siya ni Duterte, hindi ba? Minura siya ni Duterte, ay anong sabi ng Panginoon? Ay pangako po yan I will not give my glory to others. Yun ang diniscuss ko kahapon. Ay ito pa, itong isang verse na ito, John 19 verse 11. Nung tinanong po si Jesus Christ, nung tinanong po siya ni Pilato, are you a king? Tinanong po siya are you a king? Ay marami pong sagot dyan. Marami, iba-iba silang version. Ay simple, iba-iba siguro ang pagkarinig nila actually, walang nakarinig pala pero naisulat nila Kasi nga, wala na sila doon Tumakbo na sila lahat Si Pedro lang ang naan doon Are you a king? Sabi po ni Pilato. Ay wala lang natin kung bakit tinatanong niya. Siguro naririnig niya na he is the king of king o siya ang soon coming king. Ganun po yung nakahula sa Biblia may sagot siya na sa ibang
kasi apat po yan na gospel ay yung isa ang sinagot niya ay, narinig mo ba yan o pinaniniwalaan mo ba yan? Ganun pa. Pero hindi yan ang kuwang ko dito. Itong John ay mas matindi po ito Pagdating dito kay John, nung tinanong siya, Jesus answered, you have, hindi, ang kuwan pala dito, ang sagot niya dito, for this purpose I came, sabi niya. Pinanganak ako dahil sa purpose na ito. Ngayon ay ilang bisis nang tinatanong siguro ayaw na niyang sagutin na are you a king? Sinagot na niya kasi ay ayaw na niyang sagutin. Ngayon, pero alam ko dito si John, may record na for this purpose I came, sabi niya. Yun nga. Ngayon, tinanong na naman siya siguro, are you a king? Ay ayaw na niyang sagutin. Ngayon, ang sabi sa kanya, bakit ayaw mo akong sagutin? Do you not know that I have the authority or I have the power to release you and I have the power to crucify you? Yun po ang sinasabi dito. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, you have no authority at all over me. Sabi niya, hindi ba? If it were not given to you from above. Totoo yung sinabi ni Jesus Christ. Kaya nga, ito nga Kaya nga sa Romans 13, na isulat yan the authority that exists now has been established by God or allowed by God. Ayan po, si Jesus Christ po, sinabi niya, you have no authority at all over me if it is not given to you from above. Malinaw po yan, hindi ba? Kaya dapat sundin natin ang mga authority. Opo, ayan po ang maisishare ko sa inyo. Pero bakit itong 17 ay ayaw nilang sumunod? Ang ibig sabihin niyan, naliligaw sila. Ligaw po sila. Sinasabihan nila Duterte noon, yung mga vloggers ni Duterte, yung Romans 13 yan, obey governing authority. Pero nilabanan ko po yan kasi nga ay hindi pwede yung tukhang, hindi pwede yan. Sabi ko kasi ang pagpatay, bawal pumatay, nasa 10 commandments po kako yan. Ay bakit papatay sila na walang judgment o walang hatol ng hurado, hindi ba? Walang investigasyon, papatayin lang. Mali po yun. Yun ang nilabanan ko. Nagkakamali kayo kako, kung susunod kayo kay Duterte na patayin yan, patayin ito, sige, pumatay kayo, palabanin nyo. Mali po yan. Yun ang nilabanan ko noon. Doon sa dyaryo, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. At nahirapan po ako doon. Yan po Pero ngayon, ginamit nila yan. Ang sinabi ko sa kanila noon nung nabubwisit na ako, ginagamit nyo yan kako yan pagdudusahan nyo yan. Darating ang panahon. Yan din ang mangyayari sa inyo. Yan nga, ang nangyari, di ba? 17 OFW, aywan ko, hindi ko sila kilala yan, pero ay lalo na si Duterte ngayon, hindi ba? Nakakulong na siya, hindi ba? Kasi ginagamit niya ang Biblia sa walang kapararakang bagay. Ako ginagamit ko po ang Biblia, pero mayroon akong ini-explain. Halos hindi na nga ako nag-i-explain dito dahil yung i-explain ko, na-explain na ng iba Yung sinabi ko na mga, bakit sila nabubula? Yan ang una kong paliwanag. Ang mga OFW po ay may mga utak yan. Disiplinado yan at may mga pira din yan kasi babayad sila yan ng agency, hindi ba? Pupunta sila sa Maynila, hindi ba? Kakain sila dyan, mag-a-apply sila. May pira yan. Hindi ba? At karamihan din dyan, may mga inaral. Kaya ako nagtataka ako Pero mahaba na po ang oras, hanggang dito na lang po at dinadalayan ko po sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng wisdom sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal,
Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.